So, ayun mga kamaster, no? Nandito tayo ngayon sa 6th Avenue, Caloocan. So, hinahanap natin yung kasi mahaba itong 6th Avenue, Caloocan mga kamaster, no? Meron daw east tsaka west. So, baybayin na lang natin itong kahabaan ng 6th Avenue mga kamaster, no? So, malapit po tayo sa may A. Bonifacio. Okay mga kamaster, paalala po, tayo po ay nasa 6th Avenue, Caloocan City. Okay? Okay mga kamaster, no? Nandito na tayo sa location ng ating minamahal na customer. So ito na yung ating gamit. Then doon tayo gagawa sa loob mga kamaster. Pero yung sapatos ko bumigay na yata. Tanggal na lang natin to mga kamaster. Wala na eh, oh. Oh, ha? So binili ko to sa Saudi, 2000 2011 pa sa Saudi. Ayan oh. Oh ha, saan ka pa? Oh. 'Di ba? Kailangan na ng palitan to, master, no? Ayan oh. Oh ha. Master, no, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum yan sa ating mga kababayan sa Middle East, maging sa iba't ibang panig ng ating daigdig na inabot ng ating vlog. At isang mapagpalang araw din sa atin dito sa Pilipinas. At Diyos marhay na aldaw sa inyo dyan sa Katanduanes, sa kuyang mga pamilya, parientes, as amigos and amigas. Okay? So sa araw na ito, nandito po tayo sa Caloocan, sa 6th Avenue. Okay? Caloocan City. So meron po tayo dito ng refrigerator na tatak ay digital Samsung. Ito daw po ay 10 taon na. Okay, 10 taon na ginagamit ang ating minamahal na customer. So, ngayon lang nagkaroon ng problema at napapansin din na humihina yung lamig sa freezer kapag ito ay talagang pinupuno nila. So, nagtataka sila bakit pagka puno ay medyo mahina. So, syempre, parang logic lang kapag ito ay parang tao lang. Pag matanda na, ay kapag medyo matagal-tagal, mahaba-haba yung ating nilalakad, ay tayo ay hinihingal. Okay, so sa araw nito, saksihan po natin kung ano yung talagang totoong lagay, unang-una ng compressor. Kasi syempre, 10 taon na to, posible na yung compressor natin ay nababawasan yung kanyang efficient cooling na tinatawag. Okay, so magsimula na po tayo mga kamaster, unang-una sa pag-evaluate. Okay? So, ayun mga kamaster, no, tingnan po muna natin yung physical na anyo ng ating refrigerator. Okay. Wala naman tayo nakikitang sign ng leak. Tingnan natin dito sa drain pan. Uy, may langis mga kamaster. Ayan o. Ayan o. Oh ha. Oh. Posibleng dito nagkaroon ng leak. Ito ay tinatawag na micro leak mga kamaster. No? Oh no. Okay, so huli na natin ang salarin. Meron po siyang leak. Pero ang ating concern ngayon ay yung compressor. Kasi pag may leak dito, posibleng, alam mo na, nakahigop na siya ng moisture or tubig sa dito sa drain pa na to. Okay? Ayun mga kamaster, no, magsimula na po tayo since na may nakita po tayo ditong leak. Okay, so ang tendency po niyan at ang unang-una talagang nagiging problema kapag mayroong leak dito sa drain pan ay unang-unang tinatamaan yung compressor. Okay mga kamaster, kaya napapansin nila na nawawala na yung lamig gawa ng naghalo na yung moisture, yung dumi ng drain pan na to. Pagka dumi-dumi, then di ba, papasok sa compressor, papasok sa system. Ngayon baka tanongin nyo, paano naman ka master hihigop ng tubig yung tubo, discharge ho yan ka master, di ba, palabas. Tama naman yung tanong mo, paano nga ihigop, i-discharge nga yan. Paano kapag nag-off? 'Di ba? Kapag ka off cycle. Okay? Kapag ka nakapatay po yan,
dahil nga namamatay yung compressor, dahil nga overloaded, nawawala yung lamig. Then kapag ka namatay ang compressor at may tubig ito, di ano nga asahan natin, hindi yung tubig papasok dun sa system, sa tubo. Then pagka umandar ulit yung compressor, ayan na, si-circulate niyo sa system, kasama yung refrigerant, may kasama ng tubig, langis, halo-halo na hanggang sa ayun. Ika nga talagang malaking problema ito hanggang sa yan, no. Yung ating capillary ang ating concern ngayon dito dahil nga sobrang dumi, okay, ng drain pa na to, langis, moisture, halo-halo na mga kamaster, tubig. So kapag kayong pumasok dito mga kamaster, yun, magbibilat ng pressure hanggang sa posibleng tatamaan itong init to. Kasi binunot na ng ating minamahal na customer kanina, kasi pagdating natin gumagana pa, binunot niya na lang. Ayan, no. Sobrang init, oh. Okay, so pinakita ko lang sa inyo yung possibility na pwedeng mangyari sa compressor na to. Okay, dahil nga nagkalik, asahan natin na ito ay apektado na mga kamaster. Okay, so syempre hindi naman natin masisisi yung ating minamahal na customer na kung may leak o wala, dahil hindi na nga naman nila nakikita. Pero paalala ko doon sa mga nagmamay-ari ng mga Samsung na digital inverter o kahit anong uri ng refrigerator, kapag halimbawa yung sa evaporator, sa pressure natusok na ng kutsilyo, ay huwag nyo na pong paandarin para ma-save ko natin yung ating compressor. Kasi kapag halimbawa nakahigop na po ito ng tubig, moisture, at ginamit nyo pa ng ginamit, asahan nyo na kahit gumagana pa yan, wala na po yan. Hindi na po natin ina-advise na gamitin pa. Ang solusyon dyan ay magpapalit na tayo ng compressor, then magpa-flushing tayo ng bonggang-bongga sa system, gawa na talagang nililinisin talaga natin lahat yan pagka ganito yung mga senaryo mga kamaster. Okay, so magsimula na po tayo. Mag-evaluate po muna tayo ng system. So gaya ng dati, naghanda po ako dito ng Codigo. Okay, ito pa ay Samsung digital inverter 3-phase. So para tingnan natin kung ano nga ba ang totoong lagay ng compressor windings natin. Okay? So tanggalin muna natin yung overload protector. Ayan, no, sunog-sunog na. Ibig sabihin mga kamaster, no, nagsasuffer ng sobrang init yung ating compressor dahil nga dun sa moisture na tinatawag. Okay? Ayan, no. Kita nyo? Oh, no! Kita nyo? Wala na. So, magkakaalaman niya syempre. Then, yung terminal natin ay triangular. Nasa taas yung U. Yung bungad ay W at saka yung dulo ay V. Okay? So ilalagay natin ito sa taas sa U. Then, ilalagay naman natin ito sa bungad sa W. So, tingnan natin kung ano yung makukuha natin data. So, mayroon tayong nakukuhang 15.3 ohms. Then, lipat natin from U to V, dun sa dulo. Okay, meron tayong nakukuhang 15.4 ohms, mga kamaster. Then, lipat natin from V to W. Meron tayo nakukuhang 15.4 ohms, mga kamaster. So, ayun mga kamaster, no, ito na yung ating data. From U to W, 15.3 ohms. From U to V, 15.4 ohms. From B to W, meron tayong nakukuhang 15.4 ohms, mga kamaster. Okay? Okay to. Pero, doon magkakatalo tayo sa mechanical system. Dahil nga,
yung ating, kasi sabi ng ating minamahal na customer, lumalamig pa naman, pero talagang alam nila na iba na yung iba na yung nararamdaman nila kumpara mo nung dati. Kasi nga po, may leak na. Okay, may leak na yung ating system at halo-halo na yung nasa loob, refrigerant, oil, moisture, tubig. So halo-halo na, kaya wala na. Hindi na siya efficient. Kaya nga, hindi na pure refrigerant yung nasa system. Kaya napapansin nila na kapag nilalagyan nila na medyo madami-dami ay nawawala talaga yung lamig. Kasi nga, hindi na nga pure yung ating refrigerant sa system. Pero, sa windings, okay pa naman. Acceptable pa rin naman tong ganitong windings, mga kamaster. Okay, so, gaya nyan, syempre, gagawin natin, check pa rin natin yung yung kanyang yung terminal. Dapat may makuha tayong equal, okay? From U to W, 1.7 mega ohms. From U to V, 1.7 mega ohms. Good. From VW, 1.7 mega ohms. So mahusay, pwede pakasalan to. Then set natin sa continuity. Check natin yung OLP nya. Okay, good. Good yung ating OLP. Pwede pakasalan. Then, ang gagawin natin, check din natin yung mag-grounding check tayo sa compressor terminal. From U to ground, wala. From W to ground, wala. From B to ground, wala. So, okay yung ating wiring connection. Then, ang susunod natin ay yung itong plug. Kailangan wala tayong makuwang buzzer dito, mga kamaster. Okay? Okay, mahusay. Good. A few moments later. So, ayun mga kamaster, no? After ng 10 minutes, hindi umaandar yung ating compressor. Okay, then nakasaksak na siya. May papakita ko sa inyo. Bilangin po natin yung blinks. 1, 2, 3, 4, 6. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my goodness. 6 blinks, mga kamaster. So, alam na to. Huli na sa larin. Okay, kapag gaganito, punta natin dito. Ay, aray ko. Medyo masikip. Agoy. Yan. So natin, binuksan ko na po yung mga kamaster yung yung panel na to. Okay. So kung ating mapapansin ay hindi po gumagana yung ating blower. Oh no. You know. Okay. So, yung 6 blinks, mga kamaster, ay hindi po yun sa door switch. Okay? Papatunayan ko sa inyo. Okay? Teka lang. Medyo masikip eh. Medyo masikip. Okay? Ito yung door switch. Pipindutin ko dapat. Pagka pinundot ko to, under na yung fan. Okay? So, ito. Ha? Oh, no! Nakapindot pa rin tayo. Bibitawan ko, mas lalong hindi dapat aandar. Okay, so ang problema na ito mga kamaster ay kapag mga 6 blinks, okay, ang problema na ito ay ito, yun mo. Thermostat. Okay? Ang problema niyan ay thermostat kasi alam niyo mga kamaster, yung thermostat, yung isang linya ng thermostat ay naka-series yun sa isang naka-series yun dito sa ito. Ano? Ito sa fan. Okay? Yung isang linya dito sa thermostat ito. Okay? So kapag kayo good yung ating thermostat, sumasama siya sa operation ng ating fan. Okay? Kapag nag-cut off yung ating itong thermostat sensor, may thermostat sensor dito sa loob.
Kapag nag-cut off yan, okay, kapag nag-cut off siya, ngayon mababawasan yung torque ni ni compressor. Okay, mababawasan yung frequency ni compressor. Samantalang ito ay mamamatay din. Okay, so yung door switch, itong door switch ay naka-series din dito sa nandito yung splicing niyan mga kamaster dito yung splicing na tinatawag. Okay, so sabi ko nga kapag nagkaroon ng problema sa splicing at nagsunog, nag-short doon, wala na yan. Alangan naman na bakbakin natin to. Okay, so paalala, itong door switch naka-series dito sa fan. Okay, then yung thermostat natin ay naka-series din dito sa fan. Kasi pag malamig na yung yung ating chiller, ang tendency magka-cut off si si thermostat, then magkukuman siya kay blower na, oy mamatay ka na kasi malamig na sa baba. Okay? Then sasabay naman to dito yung ating thermostat. Okay? So magkaiba po yung defrost sensor sa thermostat. Yung defrost sensor naman ay para naman sa heater mga kamaster. Okay? So medyo malaki ang problema ng refrigerator na to mga kamaster, no? Okay, malamig naman siya. Yun nga lang, ayan hanggang ganun na lang, ayan okay. So paalala, 6 blinks. Ang problema niyan ay thermostat sensor. Okay? Yes, Daddy. So ayun mga kamaster, no? Ito yung thermostat, nandito yung sa loob yung thermostat sensor natin, no? Ito yung sinasabi kong sunog, ayan Kaya siya nagbi-blink dahil nga sunog na yung ating thermostat wiring. Okay? So hindi tayo nagkamali, okay, ng diagnosis. So ito yung board ng thermostat, controller niya. Ito naman yung power supply niya. Then ito yung kanyang nandito yung sensor. Okay? So ayun mga kamaster, no, ito yung sensor ng thermostat natin. Ayan ito lang naman yan yun. Ano pa nga bang asa natin dito? Sunog nag-short. Karoon lang tayo ng problema dito sa connection, Sunog pumasok na dito yung pin ng ng thermostat, ayan putol na mga kamaster dahil nga yan naluto, ika nga. Dahil nga syempre, siguro nag-moist. Ayan Okay, buo pa naman yung sensor, yung nga lang, yung paglalagyan natin sa yung pinakapin ay sira na. Mamaya kasi, sunog na rin yung wire dun sa loob. Kasi nasunog nga dito, posibleng nasunog na rin dun sa likod. So ito yung sinasabi ko mga kamaster, no? Na kapag ka nasunog o nagkaroon ng short dun sa likod ng pin na to, ay pahirapan talaga mga kamaster na magkaroon tayo ng magandang troubleshooting dito. Kahit sabihin natin bago to, palitan natin ng bago, kung yung pagpinin mo to, tapos yung likod ng mga wiring doon ay sunog na, wala na. Okay? Titingnan natin dito sa ating kung mayroong kasi may mga sensor naman ako dito mga kamaster. Okay? Itong blue, ito yung sa thermostat. Yun di ba? Lagi akong may handa. Dito ka. Yan. Okay, then try natin tong i-salpak. Okay mga kamaster, kung mawawala yung blink, okay? Kamaster, na pa-plug natin sa dala-dala kong bagong thermostat sensor. Ang problema natin, yung pinaka-pin mismo dun sa loob ay talagang wala na. Ayan Etong nasa kanan mayroon pa. Yung nasa kaliwa wala na.
So, etong sa kaliwa ay wala na sunog na mga kamaster, putol na, ika nga. Kaya useless na rin kung atin pang ilalagay itong bago, gawa ng yung pin niya, pinaka-pin, yung ganito, yung bakal ay wala na, sira na rin, putol na dito. So hindi na rin aabot ito. Okay, so yun ang problema natin dito mga kamaster. Ito yung sinasabi ko, pag nasunog na yung ano, yung mga connection, talaga medyo mahirap. Kaya nga mga kamaster, ito sinasabi ko, ayan o. Kaya siya na susunog gawa ng ang daming tubig. Oh no! Kaya yung thermostat ano mo talaga dito, wiring ay talagang masusunog nga naman, magkakaroon ng short, no? Dahil nga basa, so sobrang moist. Then hindi man lang sila naglagay ng allowance para man lang kung sakaling magkaroon ng short ay mahuhugot mo siya, din madudugtong natin. Pero sa pagkakataong ito, ayan, no? Ito na yung hinahanap natin eh. Kaso paano natin madudugtungan to, gawa ng napakaiksi ng wire mga kamaster. Okay, so ganito laging ginagawa natin pagka mga ganito talaga, wala na talaga mga kamaster, ayawan na, ikuwian na nga talaga. Kasi kung sabihin natin pilitin natin yan, magagawa, ika nga. Pero yung compressor, kung wala sanang leak yung compressor, pwede pa mga kamaster. Pero yung nga, maraming problema bukod dito, compressor pa, yung fan hindi gumagana, so marami. So ayan mga kamaster, nakuha na muna natin ng data, itong defrost sensor, kung pasok pa 4.6 kilo ohms, so pasok po itong defrost sensor natin. Then ito namang set natin sa continuity itong continuity itong ating fuse para mahimay talaga natin lahat. Okay, buo pa yung fuse. Yung ating heater, check natin kung buo pa. Heater, yan, itong yun. Then dito, ay wala na mga kamaster, oh. Sira na yung ating heater. Okay, so kung ating mapapansin, ayan 0.4 na lang yung ating heater mga kamaster. Heater, paalala yan, heater naka ohms tayo. Okay, 0.4 ohms, kilo ohms. So, wala na tong heater natin, sira na rin. Okay, yung defrost sensor good, yung ating fuse good, pero yung ating heater ay sira na rin mga kamaster. Okay? A few moments later. So, ayun mga kamaster, no, napag-desisyon na natin na wag na lang ituloy. Kumbaga, di ba, sabi ko nga sa inyo, dapat sa umpisa pa lang ay maging honest na tayo sa ating mga minamahal na customer upang hindi na rin sila umasa. Okay? So, yan kasing kinagandaan kapag tayo ay nag-evaluate at talaga nahihimay natin kung ano talagang totoong kondisyon ng ating refrigerator mga kamaster. Okay? So, nakapag-desisyon na rin yung ating minamahal na customer na talagang tanggap na rin naman nila na ganito talaga ang kahinat na ng kanilang refrigerator. Dahil mahigit 10 taon na to. So, hindi na rin masakit para sa kanila na tanggapin na talagang wala na mga kamaster. Okay? So, ganun lang po. Paalala sa ating mga minamahal na technician, kapag alam na natin na medyo alanganin ang kondisyon ng ating refrigerator, ay wag na po natin ituloy kasi para hindi na rin po umasa ang ating minamahal na customer. Okay, so hanggang sa muli po mga kamaster, no? Sabi ko nga hindi na talaga natin i-repair to, gawa ng nung kinumpute namin, yung mga magagastos ay papalo siya ng 15,000. So para ka na rin bumili ng bagong refrigerator mga kamaster. Okay, so okay na po yan. Pauwi na po ulit tayo ng Bulacan. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kamaster at magandang araw po ng Sabado. Ito nga, itong rep na to, mabait naman yung gumawa. Pinapili pa rin niya kami kung anong dapat. Pero siya mismo nagsabi na hindi na worth it kasi
ilang taon na rin tong rep na to, 10 years na rin, okay na rin. Mas maganda, bibili na lang ng bago, pagka gano'n. Para mabait naman yung gumawa. Kasi hindi siya talaga naggagalab ng ano na talagang ganito. At least nasabi niya yung mga totoo. Salamat din sa kanya. Mga Junakis kong mahal, ito, napagawa na, pero hindi na worth it kung papagawa pa natin, bibili pa tayo mga kung ano, compressor, mga ano pang kailangan, kaya huwag na. Russell, Ron, at saka Charlene, Amoroso. Thank you!